Sa planta ng gawaan ng mga plaka ng mga sasakyan sa Land Transportation Office o LTO. Tabi-tabi ang mga tauhan ng LTO na nag-iimprenta ng mga plaka. Pero sa kabila nito, nagawa pa rin daw ng ilang tauhan na magpuslit at gumawa ng mga peking plaka gamit ang mga materyales mismo ng LTO. Ilang buwan na raw itong minamanmanan at kahapon, nakita ng security guard ng planta ang bagong tangkang pagpupuslit. Nakita po ng isang empleyado din po natin na nasa loob kasi sinisegregate po nila sa ibang place. Then nakita po yung mastermind nila, yung leader nila, kinukuha po doon sa kung saan pinaglagyan nung gumawa. Mabilis na hinuli ng Special Project Group ng Department of Interior and Local Government ang tatlong suspect na sina Jenard Rodney Arida, RJ Añasco at Valeriano Labaino. Nakuha sa kanila ang 5 piraso ng mga plaka, pero may 38 pares ng plaka ang nawawala sa inventaryo ng LTO. At large naman ang isa pang umano'y sangkot sa krimen na empleyado ng LTO na si Alan Joker Abrigo na nag-resign bago pa man nagkaroon ng operasyon. Lumalabas sa investigasyon ng LTO na mismong dito pa sa planta nila ginagawa yung mga made-to-order ng mga peking plaka ng mga sasakyan na ipinupusit sa halagang 5 hanggang 10,000 kada piraso. What numbers they do, may order sa kanya. They won't scan it anymore, no, yung plate, no, so hindi ma-activate yung QR code natin. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng media na kausapin ang mga suspect matapos silang iharap kanina. Iniimbestigahan ng LTO kung may iba pa mga sangkot at gaano katagal na ito nangyayari sa ahensya. Naharap sa kasong qualified theft at robbery ang 4. Pero sabit din sa paglabag sa anti-fencing law ang mga mapapatunayang bumibili ng mga peking plaka. Posible raw na magamit sa mga illegal na gawain ng mga peking plaka. Kaya makikipag-ugnayan ng DILG sa Highway Patrol Group ng PNP na maging masusi kapag nakakasakote ng mga sasakyan. Anyway, good job sa LTO dahil may nahuli sila. Tayo naman, lagi tayong patas eh. Pag meron tayong magandang ginawa, di ba, madalas natin binabanatan yung LTO. Pero good job naman at nahuli nyo yan at hindi nyo tinotolerate. Siguro maganda, bilisan nyo na lang yung pag-imprinta ng plaka para naman, syempre, kaya tuloy nagkakaroon ng ganyan. Kasi remember, ang corruption, nagsisimula yan every time nagkakaroon ng problema. Ano ibig sabihin nun? Pag mabagal ang lisensya, of course, magkakaroon ng opportunity ang mga mandarambong na pabilisin ang lisensya mo. Pag mahirap gawin. Matagal ang proseso. Diyan nagkakaroon ng korupsyon, di ba? Bakit sa tingin nyo merong magtatangkilik sa mga peking plaka? It's because wala silang plaka. You understand? Kung meron namang plaka, hindi ho sila magtatangkilik sa peke. Kung meron namang maipuprovide ng gobyerno. As simple as that. Sa tingin mo, yung mga kumukuha ng lisensya, papatol ba sila sa alam nilang peke? Mahal-mahal pa. Bakit kumukuha sila? Kasi nga, alam nilang maabirya, matagal at mahirap ang kumuha. Ngayon nga, hindi na nga card, papel pa. Sa plaka naman, grabe, it really, siguro maabot ng months, more than months. Bago ka makakuha ng plaka, yung iba year. Lalong-lalo na sa motor, mas mahirap. Diba? Yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga ganyan. Walang mag-i-interest magnakaw kung mabilis kayong kumilos, LTO. Good job dahil nahuli nyo, pero sana bilis-bilisan nyo pa magtrabaho. Anuhin nyo pa. Kasi, ang bira. Ano ba naman yung... Hindi ko maintindihan nga eh. Ang tagal ng problema niyan. Hanggang ngayon, ganun pa rin. National ID, yuhu. Ay! Wala pa pala ako national ID. Meron na pala ako sa sa app. Garski, pinaalala mo pa eh. Solusyon talaga dyan, boss, damihan ng tren kesa kotse para iwas traffic. Wala. Wala. Ewan ko. Wala mangyayari. Hanggang ang kamera natin, ang kanilang pinagkakabisihan ay kung paano mamahagi ng milyong-milyong pera sa mga kongresista. Wala talaga mangyayari dyan. Diba? Alam mo, feeling ko kaya din tinanggal si Tebes dyan.
Kasi alam natin, si Tevez naman, kasi talagang kaalyado yan ni Pacquiao. Kaalyado ni Pacquiao, at saka Mindanao yan eh. Diba? Talagang kaalyado rin ng mga Duterte yan. Malapit yan kay Pulong si Tevez. So, siguro kaya din tinanggal yan kasi yan yung tipo ng taong hindi hindi ko sinasabing malinis siya ha. Kaya lang mayaman na ho yan. Hindi yan magpapasuhol. Kasi yung pera niyan mas malaki pa sa pera ni feeling ko lang kasi ano yan eh, di ba? Alam naman natin kung saan ano yan, ang negosyo niyan. Kaya din siguro tinanggal. Kasi parang gano'n na nangyari. Lahat ng balakit sa gobyerno, tinatanggal. Yeah? Si Bantag, tinanggal. Kasi alam naman natin kung saan nagkakalutuan. Si Tevez, malamang papalagyan. Kaya siguro tinanggal yan. Di ba? Ayan ang, yan ang talagang senaryo dyan eh. So, ganyan. Para matanggal yung mga balakit sa kanila. Kaya tayo nagkakaproblema dito sa mga... Isipin nyo ang daming problema ng Pilipinas from license, plaka, traffic, mahal ng presyo. Pero ano nakikita natin sa mga mambabatas natin? Nag-aaway sila tungkol sa mga marimarites. Di ba? Doon! Akala nyo natutuwa ang taong bayan sa ginagawa ninyo? Mga ano kayo? Mga animal kayo dyan?